Nagbabalik po ang Public Agenda. Ako po naman si Ricky Rivera. Ako si Roy Cabonegro. At kudos po sa ating mga kababayan, mga OFW na patuloy pong tumatangkilik dito sa aming programa every week dito sa currentph.com at may sa YouTube channel po naman namin CurrentPH TV. No? Kasi pinapaganda na natin at commitment nga ho namin ni Roy na kada week kung kaya ng aming mga schedule, patatalakayin natin yung mga nangyayari. Tama. At isa dun sa talagang matinding nangyayari ngayon, again, ito po na magbanta pa rin sa atin ng China. No? Alam niyo naman yung mga nangyari, no? Yung mga nakaraan, nag-resupply mission ng Philippine Navy at ng Philippine Coast Guard. Hirarang sila doon, nagkaroon ng konting scuffle at naputulan ng daliri isang Philippine Navy personnel. At yan pong insidente na yun, nag-reverberate sa iba't ibang dako po ng mundo. In fact, marami hong mga international news outlets, gaya ng BBC, CNN, ang tumalakay dyan. Tama. At dahil ang tingin ng iba, baka ito maging mitya ng isang regional war dito po sa side natin sa Asia-Pasipiko. No? So ang tanong, may katotohanan ho ba na yung mga fears, no, na maaari tayong atakihin ng China sa hinaharap? Ang sinasabi ko ng mga US analysts, baka sa 2028. Kasi meron kami sa international relations na term na parity. Parity. Ano may parity yung na ganon. Pero sa ibang mga defense analysts, ang sabi nila, nakaungos na actually ang China eh. Mas mataas na Naiangat na niya yung sarili kanyang niya. military capabilities That's right. against The US. So, ang palaging panakot ngayon huwag niyong kantiin ng China kasi baka kayo bombahin yan. Magkaroon ng nuclear war, Third World War, flashpoint, West Philippine Sea. Ikaw ba, ano sa palagay mo, atakihin ba tayo ng China? Kung ilalagay ko yung sarili ko sa punto de vista ng Chinese government, totoo naman na pag tiningnan mo yung mapa nila, pinapaligiran sila ng mga base militar at deployment area ng US. Kung ikaw ay malaking bansa na kailangan mong protektahan ng bilyon-bilyon mong tao, concern naman talaga yon. Oo. So maintindihan mo from that point of view, na hindi naman kasi nila kapitbahay ang US. Malayo naman ang kanilang teritoryo. Correct. Pero here you are, pinapaligiran ka ng mga base militar nila. So maghahanap ka talagang tinatawag na parity. Ipapantay mo. Papatay mo. Para magkaroon ng mutual deterrent. Yung bang hindi ka naman basta-basta malalaglag, puprotektahan mo yung sarili mo. So from that point of view, Ricky, naiintindihan ko ang kanilang ginagawa. Na ang tanong, damay ba tayo doon? Oo. Damay ba tayo doon? Depende siguro kung paano i-handle ng Pilipinas ang ating foreign affairs arrangement, no? Yung ating polisiya. Paano ba natin tinitingnan ang China? Kalaban o Hindi, kaibigan? naintindihan ba natin ang China in the first place? Kaya nga yung sinasabi ko kanina, yung perspective nito, kailangan ito makita ng mga Pilipino na hindi po pwedeng basta tawagin na sila ay mga kaaway natin agad. Kailangan nating habaan ng ating history. Paano ba nag-engage sa atin all these years, all this generation ng mga Chinese? Never, was there ever a time na sinakop tayo nila? May Wala, di ba? pagtatangka. May pagtatangka. Nung pero, panahon ng Kastila. panahon ng Kastila, pero hindi yan yung talagang tinuloy. Hindi sila nagstay dito ng matagal. Hindi, kasi namatay sila lahat eh. May unang attempt, no? Hindi, dalawa yan eh. Dalawa. Oo. Dalawa. Yung isa, yung kay Limahong, Kay tapos Limahong. napunta sa Pangasinan, pumunta sila doon sa mga bulubunduki ngayon ay tinatawag na Benguet, doon sila pinagpapatay, mga 40,000. Dito naman sa Laguna, may ganun din. Ito yung almost 700 ships ni Kasi Limao. syempre, ako naman, understandable yon given the fact na bago dumating ang mga Kastila, wala naman talagang unitary government sa Pilipinas. That's right. So, yung mga isla po na nakikita nyo ngayon, iba't iba yung pamatlahan doon. So, syempre, may foreign, May powerful, may na powerful coming nagkiklaim. from the kanluran, di ba? Nagkiklaim siya. Na nagkiklaim niya na siya na yung power dito, obviously, Oo.
Siyempre, In fact, baka sa punto de it's a vista niya, challenge, siyempre yan. kanya yon. Oo. Sa punto de vista niya, kiniklaim niya kasi wala namang ibang kapangyarihan doon na maaring mag-govern. Correct, Wala correct. pa kasing Republika ng Pilipinas Wala noon. pa. Pero sa history ng Republika ng Pilipinas, liban sa fact na hiningian siya ng tulong at one point, both Japanese at saka China, di ba? Hiningian ng tulong ng revolusyon. Correct. Pero hindi naman nila yon pinayagan, hindi naman Actually, sila nag-support ng nag-cooperate direkta. ang Chinese Communist Party sa pamumuno ni Mao Zedong at ng mga komunistang Pilipino nung panahon ng 1930s. That's right. In fact, Tama, may Nung ganon. panahon ng World War II, ang magkasama po na laban sa mga Hapon, Japanese Imperial Force, Kasi ay mga Inchik at mga Pilipino. Kasi they were trying to defeat the same force sa sarili nilang lupa nung sinakop din sila Correct. ng mga Tama. Japanese. In fact, tumulong ang mga Pilipino doon. Oo. Doon sa laban na yun. So mas positive pa nga ang relasyon natin. We were both protecting each other's territory from a Oo. common enemy. Oo. Yun nga yung tanong ngayon, hindi kaya ito ang nangyayari sa kasalukuyang kasaysayan na hindi lang natin napapansin. Baka mali ang pagkaunawa natin, sino ang common enemy natin. Hindi kasi ngayon, sa tingin ko lang hindi kasi natin alam kung ano, o kung alam man, hindi siguro, kaya bongit ito panoorin mo. Pangulong Marcos at ng mga policy makers ninyo. Malamang sa hindi yan, kasi meron kaming pag-aaralin, mga tinatawag na meta-narrative. Meta-narrative. Yung mga bansa kasi, ang theory sa international relations, ang mga aksyon ng mga state actor, ibig sabihin yung mga kinatawan ng mga Nation pamahalaan state, na gumagawa ng policy. Kadalasan yan, binabatay nila yung kanilang policy dun sa tinatawag na autobiographical narrative Ng kanilang bansa. or meta-narrative para mas Yung meta-narrative, ito yung kwento ng bansa. Okay. Alam mo ba natin kung ano yung meta-narrative ng China in the first place? Ngayon, ano kasi siya nung prior to 1949, siya po ay isang republikanong gobyerno, no? Sa ilalim ng isang ibang partido, Kuomintang. Noong 1949 na naging CPC na ang gumanon doon, ano bang naratibo nila? Ang naratibo nila ay simpleng-simple. Ang gusto ng China, lalo tigit ng Communist Party of China, ay manatili yung kaayusan sa kanilang lipunan. lugar. Oo, yung political system nila dapat stable. Bakit? Dahil sila po ay isang, katulad ng Pilipinas, sila po ay isang multi-ethnic society. Okay. Kasi akala ko natin pare-pareho yung mga Chinese. Hindi po, iba-iba ho yan katulad nung natin. Maraming sambayanan na pinagsama sa isang estado. Correct. Kaya mapapansin nyo, di ba? Even yung mga magagandang mga babae ng mga Chinese, di ba? Yung bubbles, di ba? North and South. Sino yung baboy? Tinawag kasi nila. Anyway, hindi mapapansin mo, kala kasi natin iisa yung ethnicong grupo ng mga Chinese. Hindi po. Hindi. Iba-iba po yan. That's right. Kaya nga pag pumunta kayong China, may mga ilang area doon, makikita mo ba, ba't iba yung damit nila sa taga-Peking o Beijing o, iba Iba-iba ho yan. Ngayon, syempre, kapag multi-ethnic ka, ano ang pinaka-iniiwasan mo? Pag multi-ethnic, Iniiwasan mo na unstable ang iyong gobyerno. Kasi magkawatak-watak. maaari kang magkagulo-gulo sa loob. kasi malaki ang China, kung makikita nyo sa mapa, ang laki-laki niyan. Pagka nagkawatak-watak yan, yari Tama. Yari lahat yan buo. So kinakailangan, kaya nga swak na swak yung kanilang pagkakaroon ng isang political party, iisa. Kasi kung multi-party sila, mandakin mo kung gaano kagulo yun. Mahirapan sila mag-reach ng mabilis na Hindi, consensus. pati magiging katulad nila tayo. At maharap nila yung problema natin ngayon, siguro 20 times over. O kaya kailangan may magdikta Ngayon, kaya yung pagdidikta na ho yun, nakabase dun yun sa age-old century political philosophy nila na Confucianism. Kaya pumapasok yan doon. Ngayon, dahil Partido Komunista ang China, ang CPC, nagpa-follow therefore yan ng isang Marxist-Leninist Mao Zedong ideology. Okay? Na ang paramount ko ay, ito na yung meta-narrative nila, ibig sabihin yung kwento nila. Ang paramount to dyan ay yung manggagawang Chino, yan ang totoong kapangyarihan. Kasi Marxist-Leninist Mao Zedong that's right. di ba?
So yung workers nila comprising of a big chunk of their population, yun po yung tunay na kapangyarihan na kinakatawan ng partido. Oo, yung membership ng Communist Party mula sa lokal, mga basic hanggang pataas, supposedly, theoretically represents the interest of the working class. The working class nila. Nila. No? At kaya nga ho nagiging middle income na yung China kasi yung mga workers nila, sila po yung nakatagapag-hold ng production, ng levels of production. So dahil sila ang namamahala, sila. At makikita nyo yan practical, Practical. Kasi ang estado po ng China, meron po siyang kapangyarihan na makailam sa tinatawag na market and production planning. So, nandun ho yung pakikialam ng estado. Bakit? Kasi pag hindi ho nila ginawa yun, kwatak sila. So, ang gobyerno na kinakatawan ang manggagawa ay pwedeng pakialaman ang all aspects of their society, including the market and business. Correct. Yan. Okay. Yun ang kakaiba dun sa... Kasi kung puristang, sosyalistang bansa yan, purista ha, hindi nila hayaan na magkaroon ng market. Oh, in the first place, hindi nila hayaan yan. Correct. Di ba? Pero ito, kasi hinhybrid nila, ginawa nila ng market. Kasi natanto rin nila na, teka muna, ano si farmer? Paano yan? Di ba? Ano si farmer? Producer siya. So kung producer siya, ano siya? Negosyante. Correct. Diba? Kaya noong 1979, ganun ang ginawa nila. Sinabi ni Deng Xiaoping na yung mga farmers na yan gagawing entrepreneur. Okay. Yun ang naging kaiba. Kasi pag ginawa mong entrepreneur yung farmer, anong gagawin ng estado niyan? Bibigyan siya ng lahat ng facilities niya. Ganun ang ginawa ng Pilipinas. Kaya lang may kakaiba. Kasi itong mga entrepreneur to, nagkaroon ng policy ang CPC na hindi nila hayaan na malugi. Okay. Yun ang pagkakaiba natin. May assurance na hindi malulugi. Correct. Halimbawa, pumalpa ka sa Isa-subsidize naman ka ng kasi gobyerno. farmer ka lang talaga, di ba? Tutulungan ka. Pero tutulungan ka, bibigyan ka ng training, Whatever happens, nakabackup sa yung gobyerno. Okay. Dito kasi, yun ang pagkakaiba natin. Binibigyan na natin sila pananim, etc. Magtatanim ngayon sila. Ngayon, pag nagbagyo, hindi na naani. Bahala ka sa buhay mo. Sa buhay mo. Kung maubos ka, matandang-matanda na lang yung mga farmer. 45,000 pesos Bahala sa buhay yung mo. in-invest mo, ubos, di ba? Although ngayon, may nabasa yata ako na parang dahil sa disaster fund, may binibigay na rin tayong ganun. Pero, di ba, hindi yun eh. Hindi siguro commensurate doon sa pangangailangan. Oo. At saka, pwedeng isakripisyo kasi pwede naman tayo mag-import ng pagkain. Correct. Di ba? Yan lagi ang kuan. So tulad din ng Pilipinas, ang gusto ng pamahalaan ng China ay maging maayos yung pamumuhay ng kanilang pamayanan. Kasi pag may maayos na political system, may maayos na kanabuhayan. So ganun po sila talaga, tinitignan nila yung mga bagay-bagay. So anuman na mga hakbangin na may pagpapatuloy yung ganung goal, maging prosperous nation sila at 2 billion sa kanila ay maging mas maganda buhay, yun po talaga ang gusto ng pamahalaan nila. Okay? Teka muna, ang problema doon, nasaan yung soberenya doon? Kanino nanggagaling o sino ang Diba soberenya sa kanila? wala akong nakita doon sa ano. Kasi tama yan. ang meta-narrative lang nila is, nagsasama-sama tayo, marami tayo kasi multi-ethnic. So, magsasama-sama tayo para for the benefit of everybody. Okay. Diba? Yun yung ano nila eh. Pero ang tanong doon, nasaan yung issue ng sovereignty? Ang issue po ng sovereignty, nandun sa pangalawa nilang gusto. Okay. Yung pangalawa nilang paniniwala. Na itong pagsasama-samang to, hindi yan mangyayari, yung rejuvenation nila as a nation, hindi yan mangyayari kung hindi tayo united. Okay. Yung buo. So Kaya nila kinuha yung Macau, yung Shanghai, at yung kailangan Hong Kong sa Britain. mabalik sa kanila lahat. Oo, Yung kasama mga yung nawala sa Taiwan. Kasi ang tingin nila, ang Taiwan kanila rin. Renegade province. Although may problema yun. Pero anyway, sa susunod na yun. So, ganun yun. Kasama yung mga teritoryo nila na kiniklaim nilang kanila. So, ibig sabihin, kaya sila gumagawa ng mga ganyan dahil nilitate nila sa sarili nila mismo, kinakailangan nilang sabihin sa mamamayan, itong pamanan, na tayo ang may control dito sa mga nawalang area na ito. Kasama yung West Philippine Sea.
Gets mo? So, ibig sabihin yan, sa international relation, ang tawag po dyan ay acts of sovereignty. Kinakailangan yung isang pamahalaan o isang estado gumawa ng mga ganyang hakbangin, ipakita na siya po ay may kasakop dun sa mga area na yon para sabihin na siya ang may kontrol ng soberenya dun sa lugar na yon. Pero ginawa din naman natin yan, di ba, Ricky? Siyempre, ginagawa Naglagay rin natin. tayo ng mga mohon dun sa mga isla. Yung mga nakikitang isla mula pa ng mga lumang mapa natin ay ino-occupy naman natin. Pinupuntahan naman natin mga mangingisda. So pareho lang tayong nagkiklaim Precisely. doon sa mga ilang lugar. Oo, dapat intindihin natin na, uy, ba't nagwa-water cannon sila? Atin yan. Ayan. Pero pag nilagay mo Kasi sa naman, kabilang punto de vista, Oo. ma-justify mo din. Kasi nga kung para sa kaamin kanila to, kasi, paamin hindi, to, ito yung mga teritoryo namin. Di ba? Kasi in the first place, yung South China Sea at ang West Philippine Sea, sa totoo lang, wala naman may-ari niyan eh. Ang may-ari niyan yung gumawa nung area na yon. sa amin, sino ba gumawa nun? Sa amin nga, sa mga kalikasan, ang punto de vista namin dyan, shared ecosystem yan. Precisely. Wala naman talagang demarcation yung Hindi, mga sino ba gumawa nung ecosystem. yung gitna na yun? Kuan lang yan. Proseso ng Nasa geological isip yan lang, yung geological, nangyari yan, natural yan, ano? Kung saan nanggaling yung mga continental shelf, etc. At yan ang ginamit ng Ang gumawa UNCLOS. niyang kalikasan. Oo, pero natural yan. Natural na Natural, pagbubuhat. correct. Sinusundan natin kahit paano sa pagbabatas, international law, yung mga natural processes. Kaya nga tinitingnan kung saan siya nakatungtong So, na shelf. konsepto kasi yan. Katulad na halimbawa, which ako maliwanag naman sa Philippine side yan eh. Kasi si dating Supreme Court Justice Antonio Carpo, inadmit nila naman yan na yan ay mga konsepto. Katulad na halimbawa, yung ECC natin, yung Exclusive Economic Zone. Yung Exclusive Economic Zone yan, yan ay konsepto ng kanluran na binibigyan ka, ikaw, territorial state, ng extension ng ano mo. Beyond your Kasi nire-recognize niya, kailangan mong mangisda. mabuhay, o kailangan Mangisda. mong i-exploit ang natural Oo. resources mo. Ngayon, bakit ginagawa yun? Para maiwasan ang conflict. That's right. Kaya nga, di ba, defined eh. So, konsepto ko yan. Kung konsepto, ibig sabihin yan, pwedeng mabago, pwedeng, pwede mong pagbalik-balik na rin yan, pwede Pwedeng mong i-combine. pag-usapan Pwede mong pag-usapan sa diplomasya. sa diplomasya. Oo. Kaya nakapagtataka kasi, pansinin mo yung akto ng China, every single time na may kakaroon ng insidente doon, sino ang maharap sa kanila? Sa ano? Sino nagbibigay ng posisyon ng Chinese government? O di ba yung kanilang foreign affairs? Yun. Foreign affairs, di ba? Foreign affairs. Tayo. Hindi, militar ata. Coast Guard ata ang nagsasalita para sa atin. Oo nga, no? Maganda nga. Defense Secretary pa nga eh. Defense Secretary pa. Binarinig kay Ambassador Manalo. By the way, Ambassador Manalo, hi po anak ko yun Magandang punto yan, ng professor ko, si Ambassador Rosario Manalo. So kahit sabihin natin na we are not in the business of war, but our spokesperson is our national defense. Our military is the one talking, our defense units are the one talking to the ambassador of the other country. So makikita mo kung anong tingin nga eh. Tama. 'Di ba? Kung anong tingin ng bawat bansa doon sa nangyayari. Ang tingin natin militaristic siya, ang tingin naman ng kabila hindi. That's right. 'Di ba? Kasi territorial integrity blah 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 blah. Ngayon, kung tayo territorial integrity din tayo, dapat ang nag-articulate niyan hindi si Gibo, kundi si Foreign Affairs Secretary Manalo. May mga creative na solusyon dyan na Correct. halimbawa, yung joint venture sa exploration and utilization na ngayon, no? Or, yung amin, yung mas radical yung pananaw namin, na joint venture din siya for exploration, future use, conservation and future use. Kasi, sa totoo naman, mga resources na nandiyan ngayon, hindi naman natin kailangan i-exploit yan ngayon. Correct. Gusto lang nating malaman. Actually, ang nangyayari lang dyan na dilemma is yung maliliit na mga ingisda na dyan nakadepend, yun ang nawawala sa kanila na pwedeng pag-usapan yan. Ang mas strategic na problema dyan, kasi ang sinasabi nila, amin to. Pag nandiyan ka, hindi na namin magagamit, hindi na namin may exploit. Sino mo ba sabing hindi tayo pwedeng mag-usap para joint na mag-explore, joint na mag-research, joint na mag-utilize kung sustainably, or sa tingin namin, baka mostly dyan, joint na mag-conserve for future use.
So maraming pwedeng i-set aside na panahon, kahit 3-5 generation pa bago muling pag-usapan, kung ang pinopropose mo is joint venture. Correct. Ang problema, kung ang pangunahin nating response is defense. Yun. Nakita mo na yung Tama. Mas nagigit ko yung punto mo ngayon. Oo. Ngayon, ang tanong pa rin dyan, isa pa, is, actually months ago, pinote ko na yung idea ng Vietnam. Pansinin mo yung Vietnam. Yung, di ba, nagkaroon sila ng away sa Paracels, di ba? In fact, armed yun, ha? Nagkaroon sila ng armed exchanges, no? Military. Pero ngayon, tingnan mo, meron silang joint venture doon. Ang China. Okay. Kasi pwede naman talagang makuha sa upuyan, hindi po palaging patayo. Ngayon, ang tanong, nako, baka mayari ako dito. Pero Parang alam ko na yung sasabihin mo. I will choose my words very carefully. Sige. Ingat. Ang matamaan ay tatamaan. Bakit? Di ba sabi mo nga kanina, di ba palpable yung observation na foreign affairs ng China nagsasalita, defense sa atin. Yes. Bakit ganun? Ba't kinakailangan nating erase yung rhetoric? Ang sabi ng karamihan, hindi kasi maliit na bansa tayo, malaking bansa yun, kailangan natin iparating sa international community yung nangyari. I'm pretty sure ang thinking is we are defending. Ang tanong is... Hindi, kasi alam din naman ng international community na yung ginagawa ng China is also for defense. That's right. Pero ang paraan nila, ang kino-convey nila by way of sino ang representante nila is diplomacy. Precisely. Dapat Kasi tinatapatan din natin yan of the same diplomacy. Diplomacy. Tama, di ba? Kaya nga, inamin na rin ni Jay Batong Bakal eh. Tama. Naalala ko yan. Diba? Napanood ko yan. Sabado, Napanood ko yan. Lagay na lang natin yung link dito sa Para mapanood po ninyo. para mapanood nyo na hindi kami nag-invento rito. Hindi lang po kami ang nagsasabi nito. Marami pang ibang nagsasabi. Kasi dapat naman, yun naman talaga dapat ginagawa. Yeah. Nagdidiploma. Kasi, Pero may parang... bakit ina-heighten ngayon natin yung May rhetoric? elephant in the room eh. Meron tayong hindi sinasabi, Ricky, na palagi ko alam na nang nanonood eh. Hindi, bakit nga hina-heighten itong administration ni Marcos Jr. itong away sa West Philippine Sea? Ako may tanong Kasi ako dyan to kung explain. titignan mo bawat sa history, sa bawat administrasyon na prior to the Marcos Jr. administration, hindi naman ganito ka-heightened yung retorika sa pagitan ng dalawang bansa. Ngayon lang talaga sobrang heightened. Anong rason? Yung pag-heighten po, highlight ko lang po para sa mga mahilig manood sa mga YouTube at video. Dati, water gun. Dati, kinukuhan lang nila, pinapashoe nilang ganon, tapos winoter gun. Ngayon, may dala ng itak-itak, may mga ganon na. So, na-heighten talaga. Pero bunsod yan, tulad na nasabi mo, na very defensive yung posture. Pinapaharap ay national defense. Ako nga, the way I explain it, Ricky, is through a question. Sino ba yung kung defensive ang positioning, sino ba ang dinidepensahan? Kaninong interest ang dinidepensahan? Kasi meron ditong elephant in the room eh. Meron tayong hindi sinasabi na pare-pareho nating alam na yun ang sagot. Sa akin po, bilang Pilipino, interest natin dapat ito. Dapat, Lahat ang pangunahing nating interest dito ay interest natin. Correct. Pag inuuna natin ang interest ng iba sa pakikipag-usap natin sa ating mga kapitbahay, may problema tayo. Kasi po, yan ay tubig Asyano. Tandaan po natin tubig Asyano. This is our common heritage. Common heritage. May mga mamamayan at gobyerno at estado na wala dito. Pero may napakalaking interes sa lugar na ito. Correct. Ngayon kung ang interest nila, ang defensive posturing nila, ang ating gagawin, ay mag-isip-isip po tayo. Interest ba natin ang ating itinutulak? Interest ba ng mga leader natin na siyang nagde-decide ng mga itong strategic action ang ating itinutulak? Or defensive interest ba ng iba? Teka, caveat lang hindi ho namin dinidepensa ng China rito. At di rin namin sinasabi na yung kanilang acts doon justified. For example, yung recent na ginawa nila dyan, na humanitarian mission ang ginawa ng Pilipinas. Pinigilan nila. Talaga sa totoo lang, violation ng international law yun. Tama. Kasi humanitarian naman, hindi naman military. Although sinasabi ng iba rin, hindi kasi kaya gano'n, kasi may perception sila na Philippine Navy may dalang baril.
Well, Pero, I think sa totoo, pinaliwanag yan, Ricky, nung isang nagsalita sa kanila. Parang sort of saying na hindi nila alam na gano'n ang emergency. May ganong okay. statement na So, parang hindi nila dinideny, pero at the same time, hindi nila sinasabi that they were fully aware na gano'n ang circumstance. doon sila nagsisinungaling. Kasi kung hindi nila alam, ba't sila nagdala ng bolo doon? Ayan ang magandang tanong. Samantalang dati hindi naman. Yan ang magandang tanong. Di ba? So, ibig sabihin, tapos ang dami pa nila kung makikita mo doon sa video. So, ibig sabihin napagandaan. So, may chuchu dyan sa Philippine Coast Guard, malamang. Meron, no? Sa bahagi Oo. natin, sa bahagi din nila. Nakapaghanda yung Philippine Chinese Coast Guard eh. Anyway, yun po yung sinasabi ho namin na ito pong mga hidwaan na ito, nagdi-lead tuloy sa mga iba na mag-speculate na baka pumunta tayo sa gera. At meron pa nga nagsasabi na technically nasa gera na tayo. Pero yung gera ho ba yan? Iyon ba talaga ang totoong gusto ng Pilipinas at ng China? Obviously, hindi. Kasi sinong tatamaan niya pa nagkaroon ng gera? Lahat tayo. Hindi, ang pinakatatamaan talaga dyan, yung pinakamas malaking ekonomiya. China. Yung China. Yan ang unang maapektuhan na matindi. Correct. Pag naapektuhan po ang ekonomiya nila, pag naapektuhan yung ekonomiya po nilang mga kababayan, ang epekto niyan politikal. Okay? Dahil yung trust and confidence ng mga Chinese people sa kanilang partido ay nakasalalay dun sa economic performance ng partido. Pag yan bumaksak, yung growth rate nila bumaba sa 5%, ang tingin ng CPC dyan, magkakaroon ng political unrest. Pag nagkaroon ng political unrest, wala silang magagawa kundi i-resolve yan through other means. Yung other means na yun, ibig sabihin, political, military. So, mapipilitan sila ngayong makipaggera. Pero ang totoo dyan, hindi mo sila makipaggera dyan. Kasi alam mo nila, na kapag nagkaroon ng gera dyan, yung supply chain, hindi lang ng buong mundo, kundi nila, apektado. Isipin mo pa nagkagera dyan, paano papasok yung mga goods, paano lalabas ng China? Dependent sila sa trade na yun. Tatamaan ngayon ng CPC kasi yung business elite, syempre, pepersahin. Similar to what happened to Russia. Kaya yung Russia ngayon, di ba nakikita nyo ngayon, pansin niyo, pumunta kay CNN, BBC, bukas na ho sa talks para itigil na yung gera sa Ukraine. Kasi yan, naging consequence ho yan nung pagsisis ng mga assets nitong mga Russian oligarchs ng West. Kaya nagkaroon ng pressure, pinipressure ngayon si Putin. That's right, that's right. Ganun ang mangyayari sa China. Ang China, mas malakas ang business elite dyan, sa totoo. Dahil yung mga business elite na yan, may mga strong links with the political elite, yung mga nandun sa loob ng Politburo at ang CPC. So, ang gera, talagang parpet sa utak ng mga China. Kaya lang, mapipilitan sila kung, yun nga, magkaroon ng ganyang mga tipong mga insidente. So, dapat tayo, wala naman tayong problema doon sa sinasabi ni Gibo na kailangan natin depensa ang mga Pilipino dyan, walang problema. Kaya lang kailangan mo sana, gawin natin yung tunay nating karakter. Ano ba ang karakter ng mga Pilipino? Nakalagay sa konstitusyon yan. Peaceful tayo na bansa. We love democracy. Kaya nga nasa konstitusyon, di ba? Kaya our constitution has the word love in it. The only constitution in the world that merong ganon. Precisely. We are a peace-loving, we are a loving po tayo community. dyan. Huwag natin hayaan na umano yan. Kasi ang nagbe-benefit po dyan sa gera-gera na yan, mga negosyanteng Pilipino. If we are not in the business of initiating a war, then we should be in the business of initiating diplomacy. Sino bang makikinabang kung palaging kunyari may gera? Siyempre, nagbebenta ng armas. Yung rumor, yan, tama. Pag may rumors of war, sino bang nakikinabang? Yung creators of the instruments Speculators ng stock market. Yun Pati military-industrial complex, di ba? Yan, industrial complex. Okay. Kapag ikaw, masama kang leader, masama kang economic manager, at pinagtatakpan mo yung inflation, etc., etc., anong pinakamagandang panakip? Yan. Para hindi makita ng mga tao na gutom sila, wala silang trabaho. Sabihin mo, may external threat na mas matindi. Yun po mga kababayan sa susunod na episode.
talakayin po natin yung mga nagaganap sa ating bayan po sa kasalukuyan. Maraming salamat po.